Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong March 23 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu at base po sa aking naging technical analysis dito sa magiging galaw ni Shiba Inu sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin po ito sa kanyang pagsa-sideways or pagko-consolidate. Sapagkat nakita po natin itong mga nakalipas na araw ang naging reaksyon ng market price ni Shiba Inu dito sa ating resistance line dito sa 40 digits 2787 kung saan ay sinubukan po niya makabalik sa ibabaw nito pero bigo po siya. Yan, kitang-kita po natin nakatatlong candlestick po tayo, daily candlestick ang sumubok na makabalik sa ibabaw nito pero nabigo po ang mga ito. At maliban po rito ay yung mga metrics po natin dito or signal natin dito ay nagpapakita po na bearish po talaga ang buy control sa market ni Shiba Inu sa ngayon. Dahil yan ay yung aking analysis ay masasabi ko na magko-consolidate pa ito ng ilang mga araw. Ayan, magsa-sideways lamang po siya. Ayan, ang inaabangan po natin dito ay yung mas tinututukan po natin dito ay malamang ay baka makaranas pa ng pagbagsak itong si Shiba Inu, lalong-lalo na kung hindi po nagawang pigilan ng support line natin dito na 40 digits 2431 ang nabubuong persa ng mga bears dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu, ay i-check po muna natin yung kanilang latest na tweet dito sa kanilang X account. Ayan po, 3.8 million na followers. Check lamang po natin yung kanilang latest na tweet. Ayan po yung kanilang may announcement po sila tungkol sa SHIB names. Ayan, may discount raw po ang SHIB names. Ayan, ito po yung para makagawa ng mga magagandang username. Yan, meron po silang binigay dito na code para mabigyan po tayo ng 69% na discount. Ayan. Ang isa naman dito ay ayan, 5 hours ago, beware of scams naman po ito. Yan, nagbibigay po sila ng babala. Ayan, dahil sa mga patuloy pa rin na hindi tumitigil ang mga scammers. Ayan, ito naman yung nalalapit na integration po pala ito. Integration naman ng Bluebit.io kay Shibarium. Ayan, isa po itong magandang development para sa ecosystem ni Shiba Inu. Ayan, in-integrate po ng Bluebit.io. At ayan, ito naman yung Bad ID AI. Ayan, paparating na po yung kanyang listing sa Gate.io dito sa March 27. Ayan, itong si Bad ID ay malapit po ito nakapartner ni Shiba Inu. Ayan, yan po yung mga bagong tweet natin, latest tweets natin dito sa kanilang X account. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, base po sa aking analysis ay mukhang patuloy pa rin po ito sa kanyang pagko-consolidate or pagsa-sideways. Pero ang inaabangan po natin dito ay malamang ay baka mababasag yung support line niya rito sa 40 digits 2431. Yan po yung hindi niya magawang pigilan yung bearish, yung nabubuong persa ng mga bearish dito. At kung pag nangyari po yan ay ayan, posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 40 digits 1766 sapagkat makikita po natin dito na ayan, nagbabago na, naging lumabas na yung kulay red. Ayan, lumiit na yung sukat ng ating Hall Street indicator tapos nagbago na ng kulay red. Yan, kasi kung pag naging kulay red yung ating Hall Street indicator ay bearish signal po yung ipinapahiwatig nito. Yan. Kung pag green naman ay bullish. Kaya yan, kung nagbago ito ay kulay green dito kaya yan.
umakyat itong dito umakyat ang market price ni Shiba Inu. Ngayon kung pag kulay red naman ay babagsak naman po siya. Ngayon ay para bumagsak ito ay kailangan po na lumalaki yung sukat ng ating Hall Street Indicator habang humahaba ito. Kaya ganyan naman po. Kabaliktaran lamang po ng kulay green na ito or bullish signal ng Hall Street Indicator, yung bearish. Kaya yan po yung aking naging basihan. Kaya ang tinututukan po natin dito or binabantayan natin ay yung support line natin dito na 40 digits 24.31 kasi baka mabasag po ito. Ayan, maganda yung inaabangan ko po rito ay short entry position. Kapag may malinis po na breakout dito so 40 digits 24.31, ayan, ay magbubukas po ako ng short entry position dito at price target ko ay dito sa 40 digits 1766. Ngayon pagdating naman sa pag-i-spot trading ay syempre nakabili na ako rito sa 40 digits 24.31 pero konti lang yung nabili ko rito. Dito po talaga ako bibili ng malaki dito sa 40 digits 1766. Yan, may nakaabang po ako rito na malaking buy pending order kung sakaling bumagsak siya rito. Yan yung ating QQE mode indicator naman ay mapapansin natin na halos parang magkakapantay po yung kanilang mga sukat. Ayan, halos magkakapantay po yung kanilang sukat. Parang balansi lamang. Kung nakikita natin na lumalaki tapos lumiliit, lumalaki ulit, lumiliit, parang pantay-pantay na rin yan. Parang balance na rin yan. Kaya dahil yan na rin yung isang akong naging basihan kung bakit ko nasabi na sa mga susunod na araw ay malamang ay makakaranas po ng consolidation or sideways ang market price nitong si Shiba Inu. Pero dahil sa nakakalamang pa rin ang mga bears ay yan nga, gaya ng sinabi ko kanina ay may potential po itong baka mabasag yung support line niya rito. Yan, hindi magtatagal ay maaaring baka mabasag niya yung support line natin dito sa 24.31 at babagsak siya rito sa sunod na major support line natin dito sa 40 digits 1766. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.